Amigdio Aparece Jr. o mas kilala sa pangalang Medyong. Ang pamilya nito ay tubong Mindanao ngunit upang masiguro na huwag kalakhan ng magulo at marahas na buhay sa Mindanao na dulot ng mga bandidong kilusan dahil maging ang mga kamag-anak nito ay na-recruit na ng mga bandido ay minabuti ng kanyang ama na lisanin ang lugar na ito at dalhin si Medyong sa bayan ng Puting Bato sa Buena Vista, Bohol upang doon magsimula ng normal at tahimik na buhay. Subalit sa isang hindi inaasahang pangyayari ay dito pala magsisimula ang unang kabanata ng kanyang buhay bilang isang pinakabatang hitman ng Bohol. Ano ang nangyari? Well, malalaman natin yan maya-maya. Gaya ng maraming bata ay puno ng pangarap ang batang si Medyong at bukas sa kanyang kaisipan na ang kanilang katayuan sa buhay ay salat sa maraming bagay. Kaya naman elementarya pa lamang ay naging working student na ito. Sa kabutihang palad ay nakasumpong naman ito ng mabait na amo. Masipag din naman kasi siya at pursigido talaga para makapag-aral. Nakita rin sa kanya ang mga magagandang katangian kaya naman nangako ang amo nito na siya'y pag-aaralin hanggang kolehiyo at bilang ganti ay talaga namang lalo pang nagpursige itong mag-aral ng mabuti at pinagbuti din ng husto ang kanyang pagtatrabaho. Ang magandang balitang ito ay labis na kinagalak ng ama para sa anak. Ngunit isang araw nang sila'y magkasamang naglalakad ay bigla na lamang binaril ang kanyang ama na agad na ikinamatay nito. Nasaksihan ni Medyong ang marahas na kamatayan na sinapit ng ama na siyang naging dahilan ng pagkakaroon nito ng Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. 13 years old lang si Medyong nang mangyari yon kaya naman sa murang edad ay maagang naiukit sa kanyang puso't isipan ang galit, puot at paghihiganti. Dahil sa nangyaring yun ay kaagad na bumalik si Medyong sa Mindanao. Maraming nagsasabi na sa pagbabalik daw nito sa lugar kung saan siya pinanganak ay siya na ding pagsama niya sa kanilang mga kamag-anak na miyembro ng mga bandido o kilusan. Sinasabi na sumabi na rin siya dito at dito nagsimulang matuto siya sa paggamit ng baril at nang mahasa ang kanyang husay ay nangako siya na babalikan ang taong gumawa nito sa kanyang ama. Makalipas ang 3 taon, sa edad lang na 16 ay binaon nito ang galit ng paghihiganti. Muli siyang bumalik sa Bohol at sa pagbalik nito ay handa na itong tugisin ang taong pumaslang sa kanyang ama. Subalit laking pagkadismaya nito ng kanyang mabalitaan na patay na pala ang kanyang pakay. Dito ay nabalitaan niya na isang nagngangalang Elmer Itil Melension na isa ring birador ang nakapatay sa taong hinahanap nito. Kalaunan ay naging magkaibigan ang mga ito at sa kanilang pagkakaibigan ay dito nagsimulang bumuo ng maliit na grupo. Kalaunan ay napasama at nasangkot na siya sa kabi-kabila ang gulo na nagpatibay ng husto sa kanyang dibdib. Mula sa pangarap ng ama na huwag kamulatan ang marahas na buhay sa Mindanao ay siya at ang grupo na nito ang notorious na responsable sa mga nakawan, holdapan, barilan at maging pagbebenta ng droga ay kanya ring pinasok. Dahil sa kinasangkutang krimen sa Puting Bato ay naging laman ng balita ang grupo nila na labis na nagbigay ng pangamba sa mga residente. Wala itong pinapalampas sapagkat kahit mismo ang kapitan ng kanilang bayan ay nilooban at pinagnakawan ng mga ito. Kapalit ang malaking halaga ay ang dating musmos na Medyong ay isa ng kilabot na mamamatay tao at tinagurian bilang pinakabatang hitman ng Bohol. Pinabayaran at tumatanggap ito ng malaking halaga kapalit ng buhay na bumubulagta sa bayan ng Buena Vista at nagmamalapalos na nakakatakas matapos mapatay ang mga target nito. Ilan sa mga pinatumba niya ay mga kapwa niya rin birador at goons ng ilang mga politiko. Si Medyong ang itinuturong salarin sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga opisyal ng bayan na sina Councilor Orsulo Petalcorin at Barangay Captain Antonio Ñones Sr. dahil positibong kinilala at iniuugnay si Medyong at Elmer Melension. Ang resulta ay most wanted ang dalawa at patong-patong na warrant of arrest ang nag-aantay sa batang hitman na si Amigdio Aparece Jr. alias Medyong. Dahil sa napakalaki ng bantang mga ito ay naglabas na ng reward money ang lokal ng Bohol na nagkakahalaga ng 200,000 pesos upang mapabilis ang pagkakahuli sa mga ito. Subalit makailang beses mang makaengkwentro ng mga pulis si Medyong ay maswerte pa rin itong nakakaligtas.
Dito na nagsimula ang mga bali-balita na mayroon daw siyang taglay na anting-anting kung kaya ay madulas sa kamay ng mga alagad ng batas kaya hindi mahuli-huli at nakakapagtago. Lalo pang naging maingay ang pangalan ni Medyong ng kanyang solong biniraang nagpapatrol na si SPO1 Alejandro Estorgio ng Buena Vista Municipal Police Station noong February 12, 2018. Si SPO1 Estorgio ay na-assign na mag-provide ng security sa Buena Vista Gymnasium sa kasalukuyang nagaganap na disco party bilang bahagi ng Foundation Day. Bagamat nadala sa ospital si SPO1 Estorgio ay dineklarang dead on arrival na ito dahil sa kanyang tama sa ulo. Sa initial na report ay hindi umano napansin si Medyong na mga nagkalat na mga pulis dahil nakawig at damit pambabae umano ito at noong binaril niya na si SPO1 Estorgio ng malapitan sa ulo ay agad ding sumabay ito sa mga nagtatakbuhang mga tao. Ayon kay SPO2 Arnold Tayabas ay malaki ang posibilidad na kaya binira ni Medyong sa SPO1 Estorgio dahil isa siya sa mga naatasan na tumugis kay Medyong. Matapos ang pangyayaring ito ay sandaling nanahimik ang pangalan ni Medyong at ang grupo nito subalit makalipas ang 3 buwang pananahimik at pagtatago ay muling gumawa ng ingay sa loob ng sabungan ang pangalan ni Amegdio Aparece Jr. at ng kanyang grupo ng kanilang barilin ng 2 beses sa ulo ang mayor ng lungsod na si Mayor Ronald Lowell Tirol noong May 27, 2018 dakong alas 4 ng hapon. Ayon sa pag-iimbestiga ay sinamantala umano ng grupo nito na patay ng mayor dahil malayo noon ang mga bodyguard nito at hindi naman basta-basta nakakapasok ang mga pulis sa loob ng sabungan at ang resulta ay bagsak at wala ng buhay ang mayor nang dalhin ito sa hospital. Ayon pa sa mga pulis ay marahil politika ang dahilan ng pagbaril kay Mayor Tirol. Tahasang nakilala naman ng mga bodyguard si Medyong kaya naman kaagad na bumuo ng manhunt operation sa utos ng provincial governor na si Edgar Chato. Bumuo ng mabilisang pagtugis sa kinaroroonan ng mga salarin sa pangunguna ni PNP Provincial Director Angeles Guiñorga kasabay nito ang anonsyong reward money na nagkakahalaga ng 200,000 piso upang mabigyan ng daan sa mabilis na pagtugis sa hitman. June 5, 2018 matapos ang 15 kasong pagpatay na kinasangkutan ni Medyong ay sa wakas ay may naglakas loob ng magbigay ng tip kay SPO3 Ramil Gumapak ng Danao Police tungkol sa kinaroroonan ni Medyong. Kaya naman wala nang sinayang na oras ang mga ito at kaagad na ikinasa ng mga operatiba mula sa Bohol Provincial Police, SWAT Unit at Provincial Intelligence Branch upang puntahan ang sinasabing lugar sa May Sitio Santa Ana, Barangay Concepcion, Danao kung saan umano nagtatago si Medyong. Gumugol ng 2 oras na paglalakad ang mga ito mula alas 12 ng gabi hanggang sa marating na nila ang kubo kung saan ay hinihinalang pinagtataguan ni Medyong. Nang marating nila ito bandang alas 2 ng madaling araw ay kaagad na nila itong ginapang upang malapitan at pinalibutan ang buong paligid. Nang mapalibutan na ang buong kubo ay siya namang pagkaramdam ni Medyong na tila ba napapalibutan na nga siya. Kaagad na sumigaw ang isang pulis at sinabi na sumuko ka na at huwag ka nang lumaban. Agad namang sumagot si Medyong at nakiusap na huwag siyang papaputukan o babarilin dahil susuko na siya. Subalit nang lumapit na ang isang pulis para maihain ang arrest warrant ay bigla itong nagpaputok ng baril at dinirekta ito sa mga kapulisan. Maswerte na lamang na wala itong tinamaan subalit dahil sa ginawa niyang aksyon ay wala nang nagawa pa ang mga kapulisan kundi gumanti na rin na sa pagkakataong ito ay tila tapos na ang bisa ng kanyang anting-anting na pinaniniwalaan nila sapagkat wala nang kawala si Medyong. Matapos ang putukan ay tumambad ang wala ng buhay na birador ng Bohol na tinatayang halos 13 katao ang napatay nito ayon sa datos ng mga pulis. Na-recover sa kubo ang kalibre 45 na baril at isang medalyon ni Saint Benedict na hinihinalang anting-anting nito.